first, we will make our background yung parang gray lang, konting gray. Ito, para lalabas yung kulay puti natin na shape. We could also use the cell instead of shape. So when I try to create a visual in guys in Excel or dashboard in Excel, ang mga elements dyan guys, I make sure na um, um, flexible yung natin, yung mga elements natin. It must be accessible sa Excel viewing Excel using web or when using Microsoft Teams kasi hindi lahat ng tawag diyan ng titingin sa sa dashboard mo ay gagamit ng Excel desktop. Minsan, click lang nila yung link tapos mag-auto open yan sa web or sa Teams kung sa Teams mo sinend. Tapos hindi na nila yan i-open in desktop app though meron naman dong button para i-open through desktop app. Yung iba, wala nang time para ganun. Gusto na kaagad tingnan yung visual. So may mga kasi may mga elements kasi dito sa Excel katulad nitong mga radio buttons, mga gato option buttons, hindi yan viewable sa web. So as much as possible dapat i-check mo yung dashboard mo kung viewable siya. So maganda siya tingnan sa desktop app. Pero pag tingin mo pala sa web, ang daming this is not supported in Excel web. So yun yung isa sa mga um, best practices kasi hindi lahat. Good evening, Manawat Chuti. Chuti. So yun yung isa sa mga best practices guys when creating a dashboard in Excel. Okay? So since Power BI, nakaka-access naman talaga yan sa web. Mga visuals. But sa Excel kasi maraming hindi compatible sa sa Excel web na maganda tingnan dito sa Excel desktop. So we'll start with this lang and then I'll show you two ways how to ang mahirap lang naman dito gawin guys is itong natin percentage natin yung previous change previous hour naman ito nakalagay dito previous hour comparison. So we'll try to do that and I'll show you two ways how to deal with this. Okay, so first is hindi na ata natin lalagyan ba natin ng logo to? Bitcoin logo. Bitcoin din yung gagamitin natin guys. Copy lang natin to. Then paste natin dito. Ay, ayaw niya. Pwede ba tong insert pictures, place over. Ayaw niya kaagad guys. Paste dito. Ay, andun pala, malaki. Malaki pala guys. Teka. Natin to, size, picture format. Size nito is 22 para mabilis nating ma-adjust. Yan, and then ika-crop natin to para walang extra sa gilid. Cap to shape lang natin to square. Tingnan natin. Aspect ratio 1:1. Yan, para swak na swak. Yan, wala nang extra space. And then, gawa din tayo ng natin shape. Yan. Then to back lang natin to. Para nasa harap si Bitcoin. And then i-adjust lang natin tong Ang pinili ko na shape guys is yung ito rounded corners. Ito square kasi ito. Rounded corners. Para ma-adjust mo tong roundedness ng corners niya. Gawin natin ganyan. Tapos shape formats. Langgalin lang natin yung outline. Comment kayo guys pag meron kayo gustong i-clarify or meron kayong mga tanong. Yan, tapos gawin natin ang shape fill, gawin natin puti. And so, looks about the same. Copy ko lang to guys. Tapos, ipipaste ko lang ulit. Tapos, send to back ka lang. Send back lang. Hindi send back. Wag mo i-send to back pala. Send backwards. Ayan, backward lang. Para nasa harap siya ng Kulayan natin to ng gray. Itong gray na to. Ito ata. Ayan. Or ito. Ba yan? Yan. Tapos,
Rounded natin to. Papaliitin ko lang. Pasok natin si Bitcoin. So, para ma-center nyo yan, guys, and pwede natin itong gawing square. So, sabihin natin 0.9 na lang. 0.9 by 0.9. Ayan. Tapos ito. And lalagay natin, select nyo yung dalawa, guys. Click nyo lang yung shape, tapos while holding shift, i-click nyo din yung logo or yung other shape. So, punta kayo sa picture format, tapos punta kayo sa align. And then align middle, tapos align center. Para nasa gitna siya. Tapos yung group lang natin to. So, select ko lang din ulit yung dalawa. Shift yung para ma-select mo yung dalawang guys. Hold mo lang yung shift. Right click, tapos group. Para pag-move natin, may na siya background. Yan, tapos palitin lang natin konti. Ay, wag nyo i-distort, guys. Kapag gusto nyo mag-resize, hold nyo lang yung shift para yung square niya, yung aspect ratio niya, relative pa rin. Hindi nagiging ganito, guys. O, nagiging flat. So, hold nyo lang yung shift while adjusting itong corner para hindi magiging distorted yung nyo. Masisira yung sizing nyo. Ako lang to konti. Update ko lang konti. Yan. And then, next is, insert tayo dito ng text box. So is, ang magandang gawin natin dito, guys, is ganito na lang. Gawa tayo dito ng data muna na lagay muna natin yung data natin. Ito lang to. Ito is Bitcoin. So ito ay, type niya is cryptocurrency. So, nasa inyo yan, guys, paano nyo i-set up yung nyo yung raw data nyo o yung aggregate data nyo. Pwedeng naka-column, pwedeng naka-rows, tapos marami yan para madali nyo lang i-select pagka So, ang first nyo talaga gagawin dyan is, syempre, i-organize nyo muna yung data nyo before kayo mag-visualize. But, ang topic kasi natin ngayon is to visualize the data or how to replicate this visualization. API card. And then, yung amount niya is 34.53K. And then, yung change niya is 4410. And then, yung change niya from previous is 1.3%. And then, update niya is 24 hours. Updated 23. Today, 2024, 7/28. 7, 8. Tapos, historical prices, meron tayong, ang historical prices natin dyan, i-generate na lang natin ng random. Yan, 2024, tapos date, today. I-generate lang natin to random yung historical prices natin. Mag-ano lang tayo, sequence na lang tayo. Ilang days ba to? 209, so 209 days yung isi-sequence natin. Sequence, ganyan lang tayo, guys, para mag-generate ng random data. Sequence, 209. Column 1 lang. Start natin is yung date natin today. Date natin sa Date is 2024, 1/1 sa January. And then steps is 1. Para meron tayong data na hanggang today. Meron tayong date na hanggang today. Ayan. Tapos, random generated na lang natin tong data. Pero maganda ata pag incremental, no? Yung, run na lang natin, run between 10 to 300. Ano natin? I-paste ko lang para matanggal natin yung formula. Ayan. So, ito yung, natin, data. Ano ko lang, medyo nakakahilo, guys, kasi ko, siniset up pa. Date, tapos ito is dyan, value. Tawagin lang natin siyang value. Ayan. Gawin lang natin table para mas madali natin i-reference mamaya. Ayan, so ito yung mga data natin na gusto natin ilagay sa visualization natin. Ay, bakit marami tayong viewers ngayon? Mas marami atang viewers sa gabi kasi sa hapon. So, first text box natin is going to be Bitcoin, yung pangalan ng crypto.
So, create lang tayo ng text box. After that, select nyo lang yung formula bar nyo and then equal sign tapos i-click nyo yung cell na nakalagay or nakaloob yung Bitcoin. Pag-change natin to ng Ethereum, change din siya. Yan, so click muna natin ulit yung text box natin. Tatanggalin natin yung outline. Select nyo lang yung no outline. Then sa fill din, no fill lang kasi mayroong background na naman tayo. And then, gawin natin dito. Tapos, papalakin lang natin to. Hindi ko alam kung ano yung font nito, but I'll try to use Aptos lang. Aptos display yung ginamit ko. Hindi ko naman alam anong font yan. So, and Bitcoin. Laki natin nakata ng konti. Half siya ng ano eh. Medyo half siya ng... Yan. Kung gusto nyo i-adjust yung... Kikita nyo tong allowance guys sa ano, yung padding ng cell natin. Meron siyang malaking allowance dito. Ha? Pakita ko sa inyo para mas madaling isa. Okay. Mas natin yan. Tapos, ito yung... Okay. Ito, yung allowance dito. Tapos dito. Kung gusto nyo i-adjust yan, guys, ano nyo lang, click nyo lang, punta kayo sa size and properties. Tapos sa text box na ano, section, tatabunan natin ng ano ko. Okay lang ba? Camera ko. Galing ko nga yung camera. Ayan. Andito siya guys. Yung margin dito guys, ayan yung i-adjust nyo. So pag ginawa nyo 0 yan, pupunta yan sa pinakagilid. Ayan. Tapos sa ano din sa top margin natin, tatanggalin natin, gawin natin 0. Ayan. Magmo-move din yan pataas. Pero yung ano kasi guys, yung tawag dyan, yung font natin may innate margin din yan. So, nakadepende din yan sa font nyo na gagamitin. So, yung Aptos display, may innate margin na siya. If you notice, meron siyang maliit na margin dito, meron din siyang margin dito. Kasi, yan yung ano niya, kapag for example, kapag nag-type ka, tapos pag nag-enter ka, ayan, meron din yung margin siya na by default. Yan. Tapos, meron siyang margin by default per ano niya. Ang tawag dyan, nalimutan ko yung ano niya, ang tawag dyan, yung space ng ano, per letter. Nalimutan ko. Tagal ko na kasi hindi nagdi-design. Balik lang natin to sa 0.1. By default lang yung gagamitin natin. 0.05. Yan. And then, balik ko na din yung camera ko kasi narcissist ako. Ayan. So, Bitcoin. And then, when you create, ano guys, yung mag-create kayo ng dashboard, for example, yung black, mas maganda kapag hindi pure black yung gagamitin nyo. Kasi ito yung pure black. Ito yan. Si automatic, tsaka ito. Yan yung pure black. Ito din. So, mas maganda kapag ito, yung hindi masyadong black. Kasi parang, mas soothing siya tignan kaysa sa pure black, guys. Ma-differentiate nyo yan kapag, lalo na kapag maganda yung monitor na ginagamit nyo. Malaki yung difference niyan. Ay, ano ba to? Mali yung naon ako. Yan, and then, after that, copy ko lang tong text box kasi ayoko na mag-click-click. And then, papalitan ko lang to ng 6 or i-point nyo lang dito equals tapos point nyo lang sa cryptocurrency. Pero 6 lang naman yan eh. And then, gray. Ito ata yan. Ito. Ay, hindi na ano. Take effect. Medyo ano lang ata. Medyo punta tayo sa more colors tapos baba natin konti. Masyado. Yan. Yan. So, cryptocurrency, palakihin lang natin konti. Mas malaki siya dapat kaysa sa kay Bitcoin. Konti lang. Just nyo lang yung ano nyo, size ng ano para hindi mahirap mag-click-click mamaya. After that, pwede natin to i-center actually. So, ay ano natin to? Huwag na i-manual na lang natin. Ano na ta?
medyo okay na ito yan tignan. Yan, so after that, pwede na natin itong i-group din. Kasama na sila dito sa header. Ayan, para yung header natin, isa na sila. And then, comment lang kayo guys ha kapag meron kayong mga questions dyan sa mga buhay-buhay. Kamusta ang buhay-buhay, bossing? Tapos yung ano natin, next is text box ulit. Yan, para sa ating tawag dyan. Itong ano guys, yung 34.53K, pwede nyo tong i-ano, dito sa format cells na ano nyo, dito sa custom. Meron din ata dito sa currency, if I'm not mistaken. Pero sa custom ko yan nagagawa yung M, K, kung gusto nyo gawing millions, at K, yung thousands. Like, ito ngayon is manual lang talaga to na ano, sinulat ko. Kasi hindi naman yan yung topic natin sa buhay. Yan. Palakin lang natin tapos bold. Aptos display din. Yan. Huwag tayong maraming sobrang daming fonts guys. As much as possible, 2 types lang ng fonts yung gagamitin natin. Maximum of 3. Yan. Malaki, malaki, malaki. Malaki kasi yung square natin so dapat mas malaki siya kaysa dito. Yan. And then, tulad na sinabi ko kanina, hindi yun pure black yung gagamitin natin. So, ayan yung gagamitin natin. Then, para ma-align nyo to guys, sa ano, ma-align nyo yung ano, mga bagay-bagay, pwede nyo namang i-adjust, i-select yun, tapos shape format or picture format, doesn't matter. So, nakaselect yung dalawa, tapos align. Tapos align left nyo lang para naka-align sila lahat sa left. Ganyan lahat. So, pwede nyo rin mata-matahin or maglagay kayo ng ruler. It's up to you. And then, ito na yung shape na yung ano natin, yung gagawin natin. So ito guys, yung technique dyan guys, una-una, ito yung una-unang technique na i-show ko sa inyo. Ang gagawin lang natin dito is, medyo, kapag kasi, dito sa Excel, hindi siya, yung shape mo, hindi siya nag-auto-adjust based on the value inside. So, kung kapag lalagpas yung value nyo sa loob, hindi mag-auto-adjust yung shape nyo unless gagamitan nyo ng VBA. Pero hindi ko gustong gumamit ng VBA pag gumagawa ko ng dashboard kasi hindi accessible yung VBA sa web view or sa Excel web or sa view sa Teams. So, iniiwasan ko talaga gumamit ng VBA as much as possible. And then, ano pa ba? Ano na ba tayo? Dito na tayo sa, ito na, mayroong percent change, ito din. So, hindi pala natin nakuha yung arrow na, ano guys. Tingnan natin dito kung may arrow dito na, ano, ito. Hindi ko alam, minsan hindi yan lalabas kaagad guys, kasi hahanapin nyo pa yan. Pero sa subset arrows, makikita nyo yan at kaagad pag nag-subset arrows kayo dito. So, sa insert symbol lang. Tayo ng arrow up o tsaka arrow down. Pero side para medyo aesthetic kasi basic na yung ano. Yung hindi naka-diagonal. Yung naka-up and down lang. So, gagawa tayo ng mga aesthetic na mga buhay-buhay natin, guys. Eh. So, ang gagawin lang natin is magpo-formula lang tayo ng medyo simple lang na formula. If positive ito, dapat naka-arrow down, naka-arrow up. Pag negative, naka-arrow down. So, tututok lang natin dito if ito is less than 0, then gagawin natin is move ko muna yung ano natin sa screen kasi wala tayong space. Yan. So, ulit. If ito is less than 0, so if negative siya kasi less than 0, then ang gagawin natin is meron pa itong open and close parenthesis. So, ang gagawin natin is, ayan. Mag-open parenthesis tayo. In-close natin siya sa apostrophe or double quotation marks. Tapos, ampersand. Yung space dito, guys, sa labas ng apostrophe, wala na yung, hindi yan na magmamatter. Ayan. Nilagyan ko lang ng space para madaling ma-recognize na, ayan, dito tayo naglagay ng another variable.
So, ilalagay natin yung value kasi nasa loob siya ng parenthesis or open parenthesis natin. Tapos, and, wait, pindot ko yung shift space. And, close parenthesis, and close parenthesis. Kapag naman na ano guys, yung data nyo ata, ang data ata dito, kapag hindi nyo manual na tinype yan as percentage, kapag naka-value yan, kailangan yung ano yan, ipapaloob yan sa text na function. So, magiging ganito yan guys, text. Ayan. Tapos, lagyan nyo ng percentage dito. Ganyan yan ang mangyayari dyan. Para maging percentage yung format niya sa pagka-visualize nyo or pag ne-reference nyo siya from a shape or a different cell. Pero ito na, minanwal kasi natin ang type. Tignan na natin kung maging percentage pa siya. Kung hindi, hindi. Gagawin natin yung text. And then, kapag positive is, apin ko lang to guys ha. Kapag positive is, lagyan natin dito ng space, tapos, close ko muna to guys ha. Tapin natin tong ano, up arrow. Lagyan natin dito si up arrow. Yan. Tapos, kapag negative naman, lagyan natin dito si down. Hindi niya ata recognize to kasi text to. Tingnan natin. Parang text ata yung ano yan. Ito yung down. So, nasa false yung down natin, guys. False na statement. Ay, meron ba tayong na-miss? Dito pala. And, tama naman. True. Ay, nilagyan ko ng close dun. Ayan nga guys, tingnan nyo. So, ni-reference ko to, hindi siya ay mali, bakit mali to? Ay, baliktad, greater than na lang to. Kasi ayaw ko na mag-copy-paste. Nilagay ko pala una yung pataas. So, kapag ginawa ko na lang greater than guys, para if greater than, positive. If less than, negative siya. Pa-down. Yan, tapos, ito yung sinasabi ko guys, na lalagyan mo ng text yung ano mo, yung formula mo. Mas maganda gamitan to ng let function, pero wag na natin gamitan. Ito na kaagad. Tapos, percentage. So, gusto nating lagyan siya ng decimal na isang decimal ito. Yan, may decimal kasi na isa. So, gawin natin is number, tapos percentage, or 00, pwede naman 00 yan. Yan yung format niya. Close natin yung text natin. Copy ko lang to guys, dito sa kabila. Ayan. So, meron tayong percentage na. And then, dito natin i-reference yan mamaya. Pero gusto natin may concatenate tayo dito na version. Meron tayong move ko nga to. Ito lang yan. Para meron tayo ditong ganyan na version. Tapos, kung gusto nyo guys, dito nyo kaagad ipasok tong number nito. Pwede naman. Dito nyo lang ipasok dito. Click nyo lang to. Pero magpo-format tayo ulit dito ng text. Text. Ito yan kaagad. Pasok na lang natin guys. Ito. Tapos meron tayong $sign. $sign. Tapos number. Dalawa yung natin decimal. And ito lang yung copy ko sa kabila din. Start. Ay, napasok natin yung napasok ko siya sa loob ng napasok ko siya sa loob ng parenthesis. Teka. Dito pala sa labas dapat. Napasok sa loob ng parenthesis yun. Sa labas dapat. Galing ko lang to. Pin ko lang to para
Ayan, so meron tayong down. Pag negative to, negative 10, ayan, automatic siya magiging down din. Pero yung ano ata natin, no? Yung, tama naman to kasi yung percentage lang yung magiging negative niyan. Or gusto din natin maging negative din tong number natin dito. Ay, hindi natin kasi na-change to. Pero kapag sinabi natin negative 400, ayan, magiging negative din siya dito. Pero hindi kasi dynamic yung data natin. So, manual lang kasi natin tinype to. Lagyan natin ng ano na lang. Lagyan natin ng yesterday na lang. Ito yung today, ito yung yesterday. Ito yung today, ito yung yesterday. Magulo yung ano natin guys ha. Yung data natin. Lagyan natin 33K. Gain lang natin ditong 33. Ano ba to? 34, 34.5. 34,500, ganyan. Tapos ito 33K yung yesterday natin. Yung sinabi ko pala sa ano guys, yung sa pinost ko sa page na may checkbox na dito sa Excel ito. Dito no, checkbox. Yan, meron na tayong checkbox guys na embedded sa cell. So maganda yung buhay-buhay guys. Yung format natin guys is gagawin na lang natin currency lang, hindi na KK. Hindi tayo may KK. Ayan lang yung format natin. And ito is going to be the difference between today and yesterday minus today. Today pala minus yesterday. Ayan, tapos ito is percentage ng today. Increase siya ng tapos minus 1. Or ganito pala yan guys, change is equals to today ba yun? Today, parenthesis tayo dyan. Today minus yesterday divided by yesterday. Ayan, tama. Tama. So, today, ano yung format natin guys sa change? Tapos before, ganyan na lang. Equals now minus before, tapos divided by before. Ayan yung formula ng change guys. So if ginawa natin ang today natin gagawin natin 32,000, maging negative na. Ayan. So goods yung ano natin. Goods na yung checka natin dito. So ito yung gusto nating ilagay dito sa ano natin. Ilagay ko lang siya dito sa gilid. Kasi gusto ko magkaiba siya ng ito, ano ko lang to ha. Do not size with cells para kapag nag-insert cell ako dito, hindi yan tataas. Kasi mag-a-adjust yan pag hindi nyo finex size yun eh. So ito, dito tayo magbe-base. Ito yung first way guys para maging conditional, ma-apply natin yung conditional formatting dito, okay? So ang gagawin lang natin is conditional formatting. Select natin, nakaselect tong ano natin, concatenated natin ano. Ay, bakit walang ano to? Wala, kasi 0. Lagay na lang natin ng 0 dito. Ayan. Para meron tayong 0. Pag naging 0 siya. 0.2. Meron naman 0.20. Tama. And then, conditional formatting guys, select nyo yung concatenated yun na version nitong dalawa. Tapos, manage rules. So, i-base lang natin siya if ang percentage is negative or positive. So, new rule lang tayo. Tapos, use a formula to determine which cells to format. Click natin dito sa format values where the formula is true. I-click natin yung percentage natin or itong amount natin. Depende na yan sa inyo kung ano yung i-base nyo. Pero, check lang naman natin if negative or positive. So, ayan. Is greater than 0 or ano lang, is less than 0. So, if negative siya, pupula siya.
More color. Yan siguro. Tapos yung font niya is medyo nasa red din na siya na side. Hindi ko alam kung anong kulay niyan, guys. Sobrang red ng ata nito. Yan. And tapos, by default guys, pwede naman natin tong hindi nagagawa ng formula pa, conditional formatting pa para sa green. Kung by default nyo gusto nyo lang gawing green siya, so mag-change lang siya kaagad kapag nag-negative siya. So, pwede natin tong gawin ganun. Pero pwede nyo din ada ng additional conditional formatting para sa positive. Positive greater than 0 para yung default format nyo dito is yung lang, yung pag walang change, pag 0 pa rin. Pero bihira naman yung walang change. So, ang next natin dito is green. Medyo green siyang na part. Kukunin na lang natin yung guys. Meron akong color picker ata dito. Nalimutan kong gamitin. Kukunin na lang natin yung kulay dito guys para maganda yung buhay-buhay natin. Yan. Meron akong color picker na dito na plug-in. So, yun lang yung gagamitin natin. Click natin to. Kukunin ko lang yung tapos yun yung ilalagay natin dito. Yan. Tapos color picker na naman para sa mga letters. Yan. Tapos font natin yan nila. Yan. Medyo ito no? Sobrang lang ata. Sobrang parang hindi siya masyadong parang pastel yung kulay niya. Ayan ata. Medyo goods na ako dyan. Sa red naman, kunin ulit natin. Medyo pink. Lagay ko lang muna dito yung kulay guys para meron tayong Tingnan ko lang muna. Ay, hindi ko na-copy. Tingnan ko muna yung yung kulay niya. Yan, medyo pink. Tapos, medyo, medyo hindi ata masyadong makulay yung kapag nilipat ko yung niya sa Excel. Hindi lumalabas masyado yung kulay niya. Magkaiba sila ng hex code. Hindi accurate yung color picker ko siguro. Natin, i-adjust lang natin manually. Ito mga gusto nating kulay. Ayan. Gusto na ata ako dyan. Yun lang yung i-apply natin dito. Kulay. Ito yung kulay niya. Text. Text. Tapos ito yung kulay niya sa background. Ay, bakit yung nilagay ko dyan? So, kapag gumagawa kayo ng dashboard, guys, sa settings nyo, ilagyan nyo din ng legend yung mga ganito. Tapos, maggawa kayo ng settings na, ito yung sa text na, text red, background red, mga ganon. Tapos, lagay nyo yung kulay dito, tapos lagay nyo yung color code dito, or yung hex code dito, para madali nyo lang ma-reference kapag naghahanap kayo. Tama naman. O, tama din yung yung 1 minus yan, now before. Tama din yan. Yan yung ginagamit ko noon eh. Pero gusto ko din yung formula kasi na nasa Google is hindi yung 1 minus yung divided by now before. Yung gamit nila is ito. Ito yon yung gamit nila. Now before, divide before. Yun yung gamit nila. So, yun lang din yung ginagamit ko. Ayan. So, saan na ba tayo? I-apply na natin tong red natin sa conditional formatting natin. Apply ko lang to. Sa text muna tayo. And edit ko lang to para change dito. Ay text pala yung kinapi ko. Teka. Text natin to ilagay sa font. Nandito na si font. Weird kasi nitong si Excel kasi sa font
lumalabas ka agad doon sa mga used, current used. Tapos, si ano naman, si background dito sa fill, hindi lumalabas yung ano currently used mo. So, manually mo kakopy yan dyan. Okay, meron na tayong medyo aesthetic na buhay-buhay. So, ang gagawin lang natin guys is isa-center natin to. Center natin yung sa cell natin. So, pwede nyo itong mga data natin guys, ilagay nyo to sa ibang, ano, kapag gumagawa kayo ng dashboard, lagay nyo sa ibang, ano, sa ibang sheet. Ito yung sa demo natin ngayon is isang sheet lang para hindi tayo ihilo. Ayan. So kapag itong way na ganito na way yung first na way yung gagamitin nyo guys is i-adjust nyo yung ano nyo, i-center nyo yung dalawang ano nyo dito, dalawang alignment, middle tsaka center. Tapos i-adjust nyo yung height nyo tsaka width ng ano nyo, cell nyo. So, lagyan nyo ng allowance yung width kasi kapag nag-increase yung value niyan, haba din yung text nyo. So, ayaw nyo namang punta siya wala siyang allowance sa design nyo. So, gagawin natin dyan is, ito na siya, okay na to. Ika-copy lang natin to. Copy, tapos, punta tayo sa ibang lugar, tapos, paste natin dito, tapos, ito yung paste link picture yung ano nyo, gagamitin nyo. Paste link picture. Ayan. So, for now, if we zoom in, yeah, sure, may pa-zoom in tayo. If we zoom in, sobrang zoom in na yan. Naka-ano pa to, naka-rectangle pa to. Pwede natin siyang ma-change na shape. Right-click lang natin, tapos, saan ba yung change shape dito? Yung change shape dito. Ito para. Crop. Sa crop pala tayo sa crop to shape, tapos select na natin yung rounded corners para ma-adjust natin yung rounded niya. So, lagay natin dito sa ano para mas clear. Ayan. So, naging rounded corner siya. So, before, ganyan yan siya. Kasi naka-copy siya dito sa, naka-mirror siya dito sa cell natin. So, ang gagawin natin is, pinunta lang tayo sa picture format, tapos crop to shape. Select nyo yung rounded corners o kahit anong shape yung gusto nyo. Pero rounded corners tayo kasi yun yung copyhin natin dito sa ating intended na or yung expected natin na output dito. Yan, so yun yung ilalagay natin dito. So, kapag in-adjust nyo to guys, in-adjust nyo yung data nyo dito, mag-adjust din yan siya. Kasi naka-link yan siya. Pero kapag ginanyan nyo, ayan. Yan. So, nakalink yung ano nyo, yung shape nyo base dito sa ano. Kaya gusto kong mag-adjust kayo kaagad muna ng shape para set up na to kaagad. Okay na ba yan? So, lagyan nyo lang ang allowance para kapag nag-extend, kapag naging, for example, naging 23,000 ito. Ayan. Hindi pa rin lalagpas sa ano nyo, sa shape nyo. Yan, so, yan yung isa din sa mga, ano ko, yung tinry kong i-search, paano ba ito mag-conditional formatting sa shape? Pero guys, ang isang disadvantage nito is hindi ito supported ng web, Excel web. Okay? So, hindi yan supported ng Excel web. So, kaya hindi ko to masyadong ginagamit. Sa dashboard ko, hindi ko na to ginamit. Pero yan yung isa sa mga paraan na pwede nyong gamitin para ma-replicate itong shape na naka-rounded corners, tapos nagko-conditional formatting. So kapag nag-ano tayo dito, naging negative to, ito pala, dito pala ito naka-base. Magre-red din yung shape natin. So meron tayong mga ganong buhay-buhay, no? Medyo, meron naman tayong mga pasikat dito sa mga boss natin. Pero, isa-show ko sa inyo isang paraan na pwede nyong gamitin para ma-achieve ito. So, ang gagawin lang natin dito is, ilalagay ko lang to sa sa gilid. Tapos, tatanggalin ko yung nito, yung fill nito. Pwede naman tatanggalin talaga yung fill. Tatanggalin talaga natin yung fill dyan. Tapos, ibabalik natin yung outline natin. Outline. Tapos, taasan natin yung weight ng outline natin. Ayan. Para matambok siya, matambok.
Pero ito, this time, we will be um, leveraging yung cell mismo ng Excel. So, instead of shapes, mga ganon, cell na ni Excel yung gagamitin natin. Kaya gusto nating tama din yung alignment nito. Ayan. Tama din yung alignment ng ano natin, na mga cells natin. So, minsan guys, yung ginagawa ko sa dashboard ko kapag gusto kong i-access yung cell, gumagawa ko ng dashboard, dinadamihan ko yung ano guys, dinadamihan ko yung cell. Yan, nag-move. Select ko muna yung ano natin guys ha, all objects para hindi ito mag-move. Don't move and size with cell. Ginagawa ko guys is, damihan natin to. Tapos, pinapaliit ko yung width nitong cells para mas madaling tawag dyan, gumawa ng mga kababalaghan. So, ito, kapag ganito naman yung setup mo, gumagawa ka ng dashboard, ito, pwede ka nang gumamit ng mga merge mo lang yung cells mo. Okay? So, ayan din, sa rows din, pwede nyo din i-adjust yan. Ayan, so, in this case, ito lang yung gagamitin natin na row. Move lang natin yung shape natin mamaya. And then, i-merge ko lang to. Equal sign ko, tapos ituto ko dito. So, this time, yung conditional formatting, i-apply ko din kay this worksheet. I-apply ko na din kay, kama ba yung paano? Kama ata yun. I-apply ko din dito. So, kapag negative to, negative 3, ayan, magre-red din siya. So, ang gagawin natin dito is, same format lang tayo dito. Up to narrow, 11 ba to? 11, tapos, naka-green. By default, naka-green siya. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, guys, is, lalagyan natin to ng puti. Mga life hacks to sa life hacks to sa data visualization dito sa Excel. So, marami pang ibang paraan. Kung makahanap kayo na ibang paraan, go lang. Walang pumipigil sa inyo, guys. So, lalagyan natin puting background. Tapos, ipapaloob natin yung shape natin dito. Para lang siyang nasa isang shape. I-move na lang natin dito sa dito na part para yan. Tapos, taas lang natin to konti. Para hindi makita yung edge ng natin guys, yung cell natin. Kaya ginawa kong yung stroke natin, malaki yung stroke talaga natin. Change format to yung sa pera. Okay, change natin mamaya. Kasi yan, ganito kasi yan kanina, tapos pinalitan lang natin ng ganito kagad. Hindi natin change yung format. Sige, change natin. Ayan. So ito, tatanggalin natin ulit yung, by default, naka-green yun siya naka-ganito, light green. Ayan, gusto ni Aljun Esguera ng bossing din yan si Aljun, malakas din yan mag-Excel. Palaging nag-answer doon sa Excel Philippines. Decimal, 2. Ayan. So, yung natin, habain natin yan. Paliitin lang natin to konti kasi lalagpas to sa mamaya. Pwede natin itong gawin ding narrow para ganun siya. So, in this case, guys, move lang natin to dito. Tapos dito yung papalakihin natin. Cell. Palakihin natin. Medyo nasobrahan ata sa sa laki yung natin. Yung merge natin. Bawasan muna natin. Dito lang ata. Tanggalin natin yung wala dyan. So, ang isa sa mga paraan dyan, guys, is maglagay
maglagay ulit tayo dito ng shape na same sa ginawa natin dito sa outline na puti. Tapos, itatapak lang natin dun sa ano, dito. Para maging, ano siya, maging, ay, hindi pala guys, teka. Ano pala? Gagamit tayo ng PowerPoint. Ito. So, ang gagawa na tayo ng parang border niya. Ganito yung gagawin natin. Isang kulay nito na, hindi mo natin kukulayan ng puti yan. Kasi gusto nating ma-achieve yan sa, gusto nating kita yung ano natin. Snip ko muna tong ano natin guys ha. Yung data natin dito para madaling mag-adjust sa mga size. Pwede pala itong i-copy na lang kaagad as picture. Tapos bitmap. Tapos paste natin dito. Para yung size nito, adjust kaagad natin. Doon na tayo magbe-base. Gusto natin, ayan, nasa loob siya ng ganyan. Para hindi masyadong malaki yung border natin. Tapos, mag-insert tayo dito ng isa pang rounded corners. Pwede naman ata rounded corners kaagad dun eh. Pero nagiging ano kasi, ang problema dun sa ano, Excel, nagiging hindi round yung ano niya, yung edge niya, if I'm not mistaken. Kapag pinaliitan ko, tapos malaki yung weight ng ano. Ayan o, nagiging square yung ano niya dito. Pero kapag paliitan mo yung outline niyan, square pa rin siya. Ayun yung magano. May paraan ba dito sa Excel para maging round yan? Pero pwede kasi itong masolve sa sa PowerPoint or kahit sa anong Canva, Photoshop, Illustrator, kung ano yung mas trip nyo. So gawa tayo dito ng shape na sabihin lang natin puti, tapos walang outline. So, ilalagay lang natin dito. Tatabunan lang natin siya. Ayan. Para meron tayong rounded corners dito sa ano natin. Adjust lang natin to into rounded. Ganyan. Pahabain pala natin to konti kasi gusto nating makover lahat siya sa pagiging round kasi sobrang round nitong gusto natin. Isang beses mo nyo lang naman to gagawin guys. Tapos pwede nyo na to i-reapply sa the rest ng KPI cards kapag marami kayong the same na KPI cards na style. So, ang gagawin nyo lang ganito. Tapos itong ano natin guys, isa-subtract natin yan guys. Kasi gusto nating transparent yan dyan. Gusto nating hindi puti ito. Gusto nating lagyan natin ng background sa likod na pula ha, para makita nyo kaagad yung ganito back. Tapos lagyan natin ng pula. Shape. Pula. Kita nyo kaagad yung pagiging transparent niya. Pero meron ata itong tao sa loob. Meron itong number sa ano eh. So select nyo muna yung labas tapos itong puti. So shift lang din yung ginamit ko. And then punta kayo dito sa merge shapes tapos subtract. Ayan. So nagiging na siya, naging transparent na yung natin. So ito pwede natin tong gamitin as border natin. Copy lang natin to tapos paste natin dito. So, if you notice, meron na tayong rounded corners na ayoko talaga na guys, na i-skew yung natin. Ayan. Pero ito, gagawin natin kulay puti. Ayan. So, na-achieve pa rin natin yung natin. Gusto nating mangyari. Masyado atang na-center ko dito, pero you get what I'm saying. Pwede natin to ilipat konti sa taas. Hindi po yung text. Yung sa text mo na yung dito pala. Ayo, tama nga, tama. Dito pala. Sorry, hindi ko na lagyan ng hindi ko nalagyan ng tawag diyan. Kama.
Tama. Nalimutan. Para, ano siya, readable. Hindi ko na, hindi ko na malayan yun, Ayan, meron tayong mga makakaligtaan talaga, guys, minsan. So, normal lang naman yan. May nasa natin ng isa pa. Sobrang taas ata ng merge natin. So, gusto natin konti siya dito. Pero pwede naman itong malagyan ata ng indent. Ayan. Pero hindi na siya na center, no? Pangit. So, tanggalin natin yung isang merge dito ng cell, guys. Hanggang Q lang yung i-merge natin. Q. So, nakadepende na yan sa ini-expect nyo na ano. Alam nyo naman yung data nyo. So, malalaman nyo kung ano yung possible na max number na may isip nyo dyan. So, adjust nyo lang din based sa ano nyo. Based sa actual na experience nyo. So, meron na tayong rounded corners. Negative natin to. Yan. Goods na goods. Negative muna nga natin kasi hindi masyadong nakikita yung ano. Wala yung formula ko. Konti. Yan. So, dito na natin ilagay yung ano natin. Pwede nang direct. Nakadepende na yan sa inyo guys kung direct to cell nyo ilagay or mag-shape kayo. Yung ano naman, text box is, noon hindi to siya recognizable sa hindi siya recognizable sa or compatible sa web version. Pero ngayon, in-update na nila kasi. So, compatible na siya. Ay, bakit dito ako nag-type? Dito sa formula bar ka magta-type guys. So, last na lang natin na visualization na need is yung ano natin. Yung tawag dyan. Tanggalin lang natin yung outline nito. Outline tsaka fill. Kasi meron na tayong fill. Tapos paliitin lang natin to. Para hindi siya yung ma-focus sa visualization. So kung gusto nyo talaga ma-focus yung mga buhay-buhay guys, paliitin nyo yung mga hindi masyadong kailangan i-focus. Up to. Yan. Goods na yan. Kapag nag-adjust, i-align left nyo lang to para pag nag-adjust siya, mag-move siya pa ganito. Pag humaba siya, pa-right yung pahaba niya. And then, ito na yung chart natin. Sa chart natin, guys, may mga technique dyan, guys, na technique sa buhay. Select nyo lang yung chart nyo. And then, line chart. Wala naman tong ano. Ay, bakit ano tong value ko? Natanggal ko yung random ko, guys. Run between. Naging ano no? Naging weirdo Ulit. Check lang natin to. Tapos, pangit ng chart ko guys. Gusto ko yung increment. Pangit ng ano, random. Gusto ko pahaba. Ito muna yung i-ano natin. Adjust lang natin yung data natin mamaya. Tanggalin ko to. Tapos, ito is gagawin nating yung date natin, pwede naman natin i-format dito. Pwede na natin i-format dito sa loob mismo ng format axis. Tanggalin ko muna yung camera ko dyan kasi hindi nakikita yung pinagsasabi ko. Yan. Ang dami pang ano gising sa ano gising ngayon Dahil ba Sabado? So ito, pwede natin itong i-change yung axis niya dito lang sa number. Tapos itong date. Pwede kayong gumawa ng ano dito, ng custom. Ayan. Pwede ding doon sa date na mismo mag-adjust tayo dito. Select, pwede ka lang mag-select dito. Ayan. So, ang gusto natin is MMM, tapos Y. Tapos, yung ano natin, yung sayang, nalita ko. Meron naman tong replay, Teth, or Ravan. So, goods rin yan sa replay. So, sa major natin, ito is naka 6 months. So, 6 months yung major natin. 6 months na din yung minors natin. Months. Ayan. Meron tayong ganitong. Meron pala tong before January kasi ito yung January niya.
Gawin na lang natin tong, hindi na lang 6 months, 3 months na lang yung ilagay natin. Para minor. Yung minor guys is kapag meron siyang mga hindi divisible by 3 na ano total, doon pumapasok yung minor guys. Nasanay na sa night shift. Kaya ngayon ako na gano'n, mas marami nga akong viewers ngayong gabi. Kaysa sa hapon ako nag-ano. Weird na mga tao ngayon Ang weird nyo ha. Tapos ito guys, para hindi naman mawala tong ano natin, i-adjust lang natin to. Yan. Ang limitation kasi sa Excel guys, hindi natin to pag change nyo to, hindi naman nagmo-move yan. Hindi siya gumaganon. So, yun din yung mga limitations na Excel. Meron siyang mga ganun na buhay-buhay. Palitin lang natin to. Hindi naman yan yung major focus ng data natin. So, hindi natin yan kailangan sobrang laki. Tapos, pwede natin tanggalin yung tick mark. So, ang tick mark guys is ito yan. Ito, may tick. Ayan, pag ganyan, pababa. Yan yung tick mark guys. So, kung gusto nyo mawala yan, tanggalin nyo lang yung tick marks dito. Tapos, ayan. None. Yung major type, yan siya si major type. Yung minor type naman is, ito, papakita ko sa iyo si minor type. Ayan, nasa labas. Ay, outside, ito. Minor is yung maliit lang na tick. Cross kapag dalawa. Nasa loob, ay nasa baba, nasa taas. So, tatanggalin lang natin yan kasi wala na yan sa data visualization natin. Yan. Tapos, itong chart natin, pabaguhin natin to. Before that pala, mag-insert tayo ng isang chart pa dito guys. So, select data ulit tayo. Mag-add tayo ng same pa rin. Ito pa rin siya. Gawin lang natin tong shade. Tawagin natin siyang shade. Kasi may shade itong may shade itong chart na to Kasi ang pangyayari dyan guys, kapag papakita ko sa inyo guys ang difference guys ng gagawin natin. So, ito, achievable to siya kaagad sa area chart. Tingnan nyo. Area chart lang naman yan na may tagalin ko muna yung fill para makita nyo. So, may line siya, solid line. Ito na blue, tapos paano lang natin. Ayan siya guys. May solid line siya, tapos may shade siya. Para siya may shade. Gawin natin gradient. Para madaling at lang natin. Pwede nyo adjust din yung angle. So, depende na yan sa inyo. Tapos, ito. Pwede itong gawing hindi puti. Pwede yung same pa rin. Tapos, ang gagawin nyo lang is, adjust nyo yung transparency para mag-fade siya into the background color. Ayan. So, pwede siyang ganyan, guys. Pangit naman ang ang kulay ko. Ayan. Ang pangit kasi ng natin data. Masyadong So, pwede siyang ganyan, guys. Pero if you notice, meron siyang sa last na data, meron siyang ganito. Kasama sa border niya yung last na, yung dito na part. Ito, wala siyang linya dito sa gilid Yung shade lang yung meron siya. So, ang gagawin natin dyan is i-leverage natin yung line chart and area chart combination. So, para-paraan lang yan, guys. So, i-add lang natin ulit yung isang data natin. Same pa rin. So, ito, tatawagin natin shade. Ay, ano ba yun? Hindi ko kaagad Shade, tapos itututok natin dito. Same pa rin ng value. Same pa rin sila ng mukha. So, punta na lang tayo sa change chart type. Tapos, sa combo, ito is going to be, si value is going to be line chart. Ayan, line siya. Tapos, si shade is going to be area. So, si shade is yan yung shade natin. Pero, wala siyang border. Diba? Tignan natin. Si shade yung i-edit natin ha. So, pinindot, si line chart siya yung may border. Si shade itong orange for now.
Yan. Change natin to into gradient. Tanggalin ito yung border ni shade. Tapos, pwede nyo, just to make sure guys, na shade yung na-select nyo. Select nyo lang tong drop down dito or yung down arrow dito. Select nyo yung shader. Si value is yan yung line. Si shade yung edit natin. So, tinanggal ko yung border ni shade. Kasi ayaw kong may linya dyan sa gilid. Gusto ko lang may kulay. So, if you notice, right now, medyo goods na kasi wala na yung line dito. Earlier, itong line na to is pupunta yan pababa. So, yan yung ina-avoid natin. So, in this case, kukunin ko muna yung ano nito, hex nito. Web page. Kukunin ko mo yung kulay nito. Para at least, ano naman, medyo is dark blue line. Tapos, ito is ito, light blue. Light blue shade. Ayan, so papalitan natin ng kulay yung ano natin chart. Actually, maganda na sana ito tignan kaso pangit talaga ng data natin. So, parang ano yung data natin eh, yung parang sa audio. Parang wave, ano, wave, sound wave. Kulay nito is going to be this line. Color. Nakainis kasi sa Excel, walang color picker. Meron atang ano, add-ins. Feeling ko merong add-ins. Uy! Ano yung pinano ko? Ay, light blue line. Ito para. Mali yung pinapi ko guys. Sorry. And paste lang natin dito. Tapos yung shade natin is going to use this light blue shade. Ayan. Pag ano naman guys, marami kayong ganito, i-set up nyo lang isa, madali na yan gawin yung iba kasi pwede nyo naman i-copy format na lang yung chart nyo. So isang beses lang kayo mahihirapan. Hindi nyo naman kailangan ulitin din to sa ibang chart. Pwede din ata ganito na lang guys. Kunin na lang natin yung blue nito. Tapos, doon na lang natin i-base. Magmamanual na lang tayo ng adjust. So, yung data natin is gagawin nating random. Ito sa medyo sa dulo-dulo. Anuhin natin. Mag-generate tayo dito ng random. Dito sa may to ano. Gawin natin run between 100 taas naman yung ano natin. Pero meron tayong ano dito. Meron tayong pa-increment. Tapos ito sa July. It's run between 100 to 100. Manipulate lang natin yung buhay-buhay natin guys. Uy, kasali yung ano ah. Bakit ano yung January ko? Tumaas yung sa January ko, teka. Hindi naman siya kasali sa formula ko ah. June tsaka July, siya yung i-delete natin. Delete na tayo mismo para wala nang ano. Run between. Hindi niya ito kailangan gawin guys. Kasi ano naman to. Nag-generate lang naman ako ng data na random. Yan, so meron tayong ganyan. Meron pa rin pangit ng tignan ng mga sobrang baba na numbers, no? So, ata yan. Gawin natin tong 95. Yan, para walang masyadong down. Magsisimula tayo sa 400. 500.
Pwede natin tong tanggalin yung, ano guys, yung fill nitong chart natin. No fill lang. Yan. Kasi meron naman tayong background na puti. Okay. Itong chart natin, pwede nyo itong i-adjust. Ito kasi yung data dito, hindi masyadong malaki yung discrepancy at sa atin, pag ganun-ganun, no? Maliit lang kasi yung mga changes niyan, guys, nito. Paliitin ko nga. Mamanipulate natin sobra yung natin, guys. Data natin para ma-replicate natin yung mukha. Gawin natin tong run between 400 to 470. Ganyan. So, maliit lang yung changes ba? Yan. So, meron tayo na-achieve guys na ganito. So, simula tayo dito sa Medyo na-gets nyo naman guys, no? Kung ano na yung nangyayari sa buhay. July pala to. June, tsaka May. June natin. I-limit lang natin sa 470 guys. Gawin natin 360. Run between 360 to 450. Yan lang ata. Mataas tong iba eh. Ang ganda kasi ito. Ito yung ganyang data eh. Pwede naman itong i-scan ko. Scan ko na lang ata tapos nag-i-increment siya ng random. Pwedeng negative, pwedeng positive. Try ko muna guys sa scan. Array natin is ito. Ito. Date ba yung array? Haba to eh. Run natin yung if1. So, pahaba to eh. Pataas ng pataas. So, lagyan lang natin ng random. Sa pagkuha na, pwede rin sa PPT using, meron din sa PPT. Meron din sa PowerPoint. May eyedropper. Maganda nga sa PowerPoint kasi may eyedropper. So, Excel kasi wala. Pangit. So, itong V natin, pwede naman natin itong random. I-random na lang natin to minus. Try natin ng random dito. Lagyan natin ng random. Ang sa run between ba, pwede ba itong negative? O yan, may pabalik guys. Ito maganda to, may pabalik. Tumataas siya pero bumabalik din siya pababa. Ito na lang yung natin. Gamitin natin. Masyadong curve. Masyadong curve. Natin. Pabain natin yung negative. Hindi na naging negative siya tuloy. Start tayo sa para hindi siya maging negative kaagad 1,000.
Masyadong mataas yung negative 300 ata. Pumapasok yung ano. Try natin to. Hindi masyadong ano guys, hindi masyadong malaki yung difference niya kasi negative. Naka-base tayo sa negative 150 tapos 200 lang. Pero medyo okay na yung chart din natin. Mukha ng chart natin. So yung shading guys, nakadepende na yan sa inyo kung ano yung kulay na ilalagay nyo. Pwedeng pabaliktad yung shade. Sa baba yung ano, sa baba yung ano. Change nyo lang yung orientation dito or angle. Pwede din dito sa orientation. Ayan, nasa baba yung dark tapos pa-light siya pataas. So nakadepende na yan sa inyo. Ako mas ano ko gumagamit ako ng dark sa taas tapos pa-light sa baba. Tatanggalin natin yung ano nito, yung border. Tapos itong ano din. Yung if you notice walang line dito sa ano niya, sa labels niya or sa axis niya. So tatanggalin din natin yung line diyan. No line. And ang ginawa din niya, meron siyang if ano guys, hindi yata to clear sa screen nyo, pero meron siyang dot diyan guys, every ano. Hindi na natin yan kapihin, hindi naman yan important. So, and kaya tayo dito ng ano, chart title. Pag gumawa kayo ng chart title guys, pwede naman dito sa chart title, pwede din gumawa kayo ng text box na lang. Pero maganda kasi kapag nandito lang sa chart title para hindi na kayo mag-group. Ayan. And then, i-showcase natin yung ano natin, yung bagong text box. Okay, gamit tayo ng bagong text box. Okay, so insert natin dito, ito yung bagong checkbox natin. Text box, checkbox pala. Tanggalin ko na to ang formula na to kasi ayan. Turn on dark mode. Ayan, may dark mode tayo guys. And then, kapag ganito guys, gumawa ka ng ano guys, gumawa ka ng tawag dyan, dashboard, yung may dark mode tsaka light mode. Ang technique dyan guys is pwede kayong gumawa ng dark mode tsaka light mode sa magkaibang dashboard, magkaibang ano, ikakopy nyo lang to. Auto na lang yung ano natin, gagamitin natin. BBA yung kailangan natin dito para mag-navigate eh. So, kailangan natin yung shape na lang para malagyan natin ng link. Life hack na lang tayo guys, life hack. Yan ito. Pakita ko sa inyo. Tanggalin lang natin yung ano, grid lines. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin ng gradient to. From right to left. Tapos, lagyan natin na. Pero yung gawin, gumawa din kayo ng ano, switch. Ayun lang yung gagawin natin guys. Ay, mag-ano pa tayo, magko-convert pa tayo to PNG. Wag na. Ano na lang, ganito na lang. Kasi nakapagod mag-convert ng PNG. Dark mode. Ibang kulay dito sa text. I-write na lang natin clear.
Align right. So, ito light mode. So, kapag nakaselect yung light mode natin, dapat yung dark mode natin is wala siyang kulay, shape fill, ganyan. Tapos yung kulay niya is, text niya is parang gray lang. Para pag select natin dyan, light. So, dapat, before nyo to gawin guys, dapat sinet up nyo muna lahat sa isang light mode or dark mode. Nakadepende kung ano yung type ng ano nyo, dashboard nyo. Tapos, pag na-set up nyo lahat, tsaka nyo to gagawin. Tsaka kayo magagawa ng isang another mode. So, copy nyo lang, create a copy. And then, sabihin ito ay dark. Para, hindi na kayo gagawa ng rearrange pa. Ganito na kaagad. So, si light mode naman is, kapag ito yung nakaselect, kapag si dark mode yung ano natin, yung sheet natin. Pwede nyo rin itong ilagay lang sa same sheet guys, pero magkaibang columns or rows. Nakadepende na yan. So, gradient, tapos puti. Ito naman yung mawawala yung kulay, tapos magiging link lang natin to. Link, tapos place this document dito sa light. Ay, dark pala. Ito, click natin siya sa light. So, nakalagay din ang cell reference ito, pero nasa A1 lang naman yung ano natin. Sa taas lang naman tayo para lipat-lipat siya. So, lagyan din natin to. Dark, choice light. Yan, para palipat-lipat na tayo. Meron tayong ganyan na buhay. Pagkatapos niyan is, ito na, gagawin na natin tong dark. Ito magiging black na to. Hindi naman masyadong black, yung ano lang. Parang ganyan ata na black. Tapos, yung sa loob nito, yung babaguhin natin. Gagawin natin tong dark pa rin siya, pero hindi masyadong dark na. Medyo lighter siya, konti. Para ma-differentiate natin yung ano niya, kulay niya. So, tanggalin natin ito ang dark. So, tatanggalin natin yung, hindi pala natin natanggal yung ano nito, shape fill, no fill, tapos puti. Walang na puti. Kapag ano din guys, kapag nada-dark mode ako na theme, yung puti ko is hindi itong puti na sobrang puti. Ito lang yung puti ko. Yung, ano ba to? Darker 5%. Para hindi masyadong hit sa mata. So ito, papalitan na natin ng dark. Ito ba yan? Yan. Tapos, ito, sobrang dark lang naman ito. Start natin konti. Dark. Tapos, itong shape format natin is gawin natin siyang yan. So, saan ba yung dark na pinili ko kanina? Yan yung dark mode natin. Pwede nyo itong i-hide ka agad lahat, guys. Ay, ba yan? Hindi naman to kailangan ng mga rows para ano lang. Uy, hindi natin naalis yung ano, Bitcoin siya. Okay lang yan. Hide nyo lang. Para ito lang yung na-access lang, hindi nyo nakiklik dito. Pero yun pala yung problema kapag ginawa natin yun kasi nag-adjust to. Kailangan mo pang i-close tapos reopen yung file mo. Weird kasi sa Excel eh. Ang weird mo. Yung na-move yung chart guys, actually hindi yun na-move. Na-bug lang yun ni Excel. Kapag
kinlose tapos open mo yung file, babalik lang din yun. Tapos, punta tayo dito sa light mode. Meron tayo dito. Ako lang din to. Ito, hide natin to. So, for example, marami kayong nagawa na sa dashboard nyo. Yan, meron kayong paganyan-ganyan. Ayan. O, di ba? Light mode tsaka dark mode. So, kapag na-set up nyo na yung ano nyo, madali lang naman palitan yung kulay as long as yung kulay nyo is flexible, hindi yung sobrang red. Kasi hindi yan magandang tignan sa yung sobrang, ito lang mga light colors lang yung gagamitin nyo, light blue, light red, mga ganyan. Tapos kapag meron naman kayong brand book, yun yung gagamitin nyo na kulay, tapos lang kayo. Yung gagamitin nyo sa brand book nyo, meron naman yung primary colors. Yan yung gamitin mo, tapos lagyan mo lang na accent colors. Yan. So, goods na goods.